yung first one, paano mo hinandle yun? Yung miscarriage? Siguro yun yung pinaka masakit sa akin nung kasi excited talaga eh. Kahit paano wala pa naman buhay doon. Hindi lang talaga time pa. Sa second one, wala rin naging bahay bata, wala rin so na-manage pa rin namin. So nung nalaman namin na pregnant kami, for the third time, check na kami kagad sa OB and okay naman. Sabi sa amin ng doktor, ultrasound, wala na naman laman. Bumagsak ulit yung namin, pero mas kaya compared dun sa una. Mararamdaman namin yung saya pag nakarinig na kami ng tibok ng puso o makakita kami ng embryo. Isip namin, sige, pa-second opinion tayo dun. So, the week after, nagpunta kami. Pagdating namin dun sa ultrasound na yun, mayroong bata sa loob, may baby sa loob. Naiyak ako nung rinig ko yung heartbeat. Nagdadasal kami the week before. Si Catherine, pray siya ng pray. Nagsasabi, may makikitang baby the following week. Ito lang yung kaya sa isang picture na makikita mo tumitibok yung puso niya. Tapos tuwing umaga, tinitignan ko siya. Talagang tinitreasure ko. Nalaman namin mababa yung heartbeat, 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital. Tinanay namin habulin. Baka ma-save pa yung baby. Ginawa namin lahat. Tinanay namin i-save. Catherine, lagi niya sinasabi, we claim it, na magiging okay. Pero lagi ko rin sinasabi, sabihin natin, let's surrender it. Siyempre, gusto natin na i-claim, Gusto natin, naniniwala talaga tayo sa Panginoon. Pero, nasa sa Kanya pa rin eh. Kaya sabi ko, next prayer natin, dapat let's surrender it. Talaga, Lord, bahala na po kayo. Itong So, dumating yung December 28, hindi ko makakalimutan, magkahawa kami ng kamay. Pagpasok na gano'n, nakita na namin kagad yung embryo, yung baby, pero wala na siyang heartbeat. So, nagkatingin na kami, we accepted it. Pero nung umuwi kami nung gabi, doon siya nagbe-breakdown eh. Okay na, wala na nga. At sabi ng doktor, kailangan na niya uminom para mag-bleed siya. Nung umuwi kami, kakabili lang ng gamot. Tinatanong niya sa akin kung may chance pa ba bago inumin. Ano sinabi mo? Wala na. Doon ako medyo talaga. Hirap sabihin pero naaawa ko sa kanya nung raspa, di ba? Binalot niya yung sarili niya. Yung pala, umiiyak siya kasi ang katabi niya, may baby shot, aalisin. So, lahat to ng experience namin, mas lalong lumalalim yung relationship namin. Pinalalim niya. At the end of the day, lagi ko sinasabi, kahit anong mangyari, biyayaan man tayo, hindi. Tayo dalawa magkasama, okay lang. But ang prayer natin, we surrender. Kung ano man, kung meron man, kung wala, okay lang. We will accept. Tatanggapin natin kung anong ipagkaloob sa atin.